biglang naging malamig. May usapan tungkol sa nawawalang pondo, sa naluging kontrata, sa mga pirma na hindi raw dapat naroon. Maris, pumirma ka! Sigaw ng ama niya noon. Nanginginig ang kamay habang hawak ang papel. Kung hindi, mawawala ayong lahat. Hindi ko pipirmahan ang hindi ko naiintindihan. Sagot ni Maris, matatag pero basag ang boses. Ayokong maging kasangkapan sa kasalanan ng iba. At si Leandro, batang-bata pa sa kaguluhan, nakita ang ina niyang parang nauupos na kandila habang umiikot ang mga tao sa paligid nila. Nandoon ang tiyahin niyang si Digna, mataas ang kilay, may malamig na tingin na nagsabing, "Maris, minsan kailangan mong magpakatino para sa pamilya." At nandoon din si Renato Bausa, driver nila noon, tahimik lang sa gilid pero siya yung unang nag-abot ng tubig kay Maris nang manghina ito. Pagkatapos ng lahat ng gulo, namatay ang ama niya makalipas ang ilang buwan. At si Leandro, imbes na manatili, pinili ang pag-alis. Hindi siya nakipag-usap ng maayos. Ang huling eksena ladala niya hanggang Amerika, si Maris, nakatayo sa gate, hawak ang maliit na bag na pilit niyang ibinigay sa anak niya. Parang baon, parang panangga. "Anak," sabi ni Maris noon, nanginginig ang boses. "Kahit saan ka mapunta, huwag mong kalimutan. May uuwian ka." Hindi siya sumagot ng tama, basta sinabi lang niya, "Ma, babalik din ako." Pero alam niyang ang totoo, tumataas siya. Ngayon, maraming taon nang lumipas. Milyonaryo na siya. May negosyo na siyang kagalang-galang. Pero sa tuwing may katahimikan sa gabi, bumabalik ang boses ng ina niya sa gate. At ngayon may pagkakataon siyang umuwi, naramdaman niyang kung hindi niya gagawin ngayon, baka hindi na niya magawa kailanman. Kaya isang linggo matapos ang usapan kay Mr. Klein, nag-book si Leandro ng flight. Hindi niya sinabi kahit kanino sa Pilipinas. Gusto niya ng sorpresa, simple lang. Ang plano, dumating ng gabi, magdala ng pasalubong, gisingin si Maris sa sala, yakapin siya at sabihin ng mga salitang hindi niya nasabi noon. Sa airport, kasama niyang assistant niyang si Celine Arnaiz, isang Filipina na sharp, organized at marunong magbasa ng tao, at ang bodyguard niya si Jethro Samaniego na tahimik lang pero alerto ang mata. "Sir," sabi ni Celine habang nag-aayos ng documents, "sigurado po ba kayong surprise? Wala po ba kayong gustong tawagan muna?" Umiling si Leandro. "Ayokong may makaalam, kahit si Tia Digna." Nagtaas ng kilay si Celine. "May history po ba kayo ng tension?" "Hindi ko alam kung tension," sagot ni Leandro, pinipigil ang bigat. "Basta, maraming bagay na hindi naayos." Si Jethro, na nakaupo sa kabilang side, sumingit ng mahinahon. "Sir, kung biglaan tayo, mas okay. Mas kaunti ang chance na may maghanda ng anuman." Napatingin si Leandro. "Anuman?" Hindi na sumagot si Jethro pero nagkatinginan sila ni Celine at sa sandaling iyon may malamig na pakiramdam si Leandro na dumaan sa batok niya. Parang paalala na hindi lahat ng bahay ay tahanan lalo na kapag matagal mong iniwan. Paglapag nila sa Pilipinas, sinalubong sila ng mainit na hangin at amoy ng asphalt. Kumuha sila ng sasakyan at habang bumiyabiyahe papuntang Batangas, dumaan ng mga tanawin, mga tricycle, mga tindahan, mga ilaw sa kalsada na tila kareho pero may kakaibang lungkot. Sa isip ni Leandro, parang nagtatagpo ang dalawang bersyon ng sarili niya, yung batang tumakas at yung lalaking umuuwi. "Nanay," bulong niya sa sarili habang nakatanaw sa madilim na daan. "Andito na ako." Hindi niya alam na ang uuwian niyang bahay ay may sarili ng lihim na matagal nang naghihintay sa kanya. Pero sa gabing iyon, ang alam lang niya, oras na para tapusin ang utang ng puso. Nang lumiko ang sasakyan sa pamilyar na kalsada papasok sa subdivision, lalong bumigat ang dibdib ni Leandro.
Sa labas ng bintana, ang mga poste ng ilaw ay parang nanginginig sa ulan. Yung tipong gabi na kahit may tao sa paligid, pakiramdam mo mag-isa ka pa rin. Sa likod, si Celine tahimik na sinusuri ang mga dokumentong dala nila, habang si Jethro nakapwesto sa tabi ng pinto, nakatingin sa magkabilang side mirror na parang may hinahanap na anyo. "Sir," sabi ni Celine, habang bakante ang lumakas sila sa loob. "Wala po bang text man lang kay Ma'am Maris? Baka mabigla siya." "Gusto ko siyang mabigla," sagot ni Leandro, pero may halong kaba. Yung mabiglang masaya. Hindi na umimik si Celine. Alam niyang may mga sorpresa na pwedeng maging sugat. Pagdating nila sa tapat ng bahay, sumalubong ang katahimikan na hindi normal sa isang tahanang may tao. Sarado ang gate, pero walang ilaw sa guardhouse. Ang halaman sa harap ay tila hindi na napupungusan at ang mga paso ay may patong na alikabok kahit tag-ulan. Bumaba si Leandro, tumingala sa bintana ng sala. Dati, laging may dilaw na liwanag doon, palatandaan na gising ang nanay niya at nagaantay kahit anong oras siya umuwi. Ngayon, puro itim. "Walang tao?" bulong ni Leandro. Si Jethro ang unang lumapit sa gate, pinakinggan ang paligid. "May tao po," sagot niya. "Naririnig kong may kaluskos sa loob." Kumatok si Leandro sa gate, malakas, para marinig kung may tao. Ilang segundo lang, bumukas ang side door at lumabas si Renato Bausa. Mas tumanda, mas pumayat, at may pawis sa noo kahit malamig ang ulan. Pilit siyang ngumiti, pero halatang nanginginig ang panga. "Sir Leandro," sabi ni Renato halos pabulong. Bakit po kayo?" Napatigil si Leandro sa tono. Hindi ito yung tuwang pagsalubong na inaasahan niya. "Renato," sabi niya, pinipilit gawing normal ang boses. "Surpresa! Nasaan si nanay?" Tumanggo-tanggo si Renato na parang nag-iisip ng tamang sagot. Nandito si ma'am. Tulog na po siguro." "Bakit walang ilaw?" singit ni Celine. Kunwari casual pero matalim ang mata. "Tipid-tipid lang po," sagot ni Renato agad. Masyadong mabilis, masyadong handa. "Sige po, pasok po kayo." Pagpasok nila, sumalubong ang amoy na hindi pamilyar sa dating bahay. Halo ng lumang gamot, damp na kahoy at parang amag na matagal nang nakakulong sa saradong kwarto. Napatingin si Leandro sa sahig, may mga marka ng putik na hindi pa natutuyo at may isang basahan sa sulok na parang laging ginagamit sa pagmamadali. Habang naglalakad sila papuntang sala, napansin ni Celine ang mga pinto. Dati, ordinaryong knob lang ang mga yon. Ngayon, may dagdag na kandado sa gilid at may mga padlock na mukhang bago. "Renato," tanong ni Leandro, dahan-dahan, "bakit may mga kandado sa loob ng bahay?" Napakurap si Renato. Seguridad lang po. Alam niyo naman po ngayon." Hindi na pinatapos ni Leandro. Hindi niya alam kung anong ngayon ang tinutukoy niya, pero may malamig na kutob na tunitibok sa batok niya. Si Jethro naman, tahimik lang, pero mapapansin mong tumigil siya sandali sa tapat ng isang pinto. Inilapit niya ang tenga, parang may naririnig sa loob. "Sir," bulong ni Jethro, halos hindi marinig. "May tunog po." Tinapik ni Leandro ang braso niya. "Anong tunog?" At doon niya narinig. Mahina pero malinaw, parang bakal na nagkikiskisan. Kalansing, paulit-ulit, isang tunog na hindi dapat naririnig sa loob ng bahay. "Nanay?" tawag ni Leandro mas malakas. "Ma, andito na ako." Walang sumagot, pero may mahinang hikbi na parang sinakal ng pader. Hindi na siya naghintay. Sinundan niya ang tunog, dumaan sa hallway na mas madilim kaysa dati hanggang sa isang pinto na dati just study room ng ama niya. Ngayon, may bagong kandado sa labas. Nang makita yon, humigpit ang kamao ni Leandro. "Buksan mo!" utos niya sa Renato, hindi na nagpipigil. "Sir, uwag po," nagsimulang sabi si Renato, nanginginig na. "Buksan mo!" ulit ni Leandro, mas mababa ang boses pero mas nakakatakot. Naghanap si Renato ng susi sa kiring na nakasabit sa bewang niya.
nanginginig ang kamay at ilang beses niyang ipinasok sa maling butas. Si Celine napalapit, handang tumulong pero pinigilan niya ang sarili. Ayaw niyang maging dahilan ng gulo. Si Jethro naman, tahimik lang nagmasdan sa dingding at kisima, parang hinahanap ang mga mata ng CCTV. Pagkabukas ng padlock, bumukas ang pinto sa mabigat na likngit. Tumama ang amoy na mas matindi, pinaghalong ihi, liniment at lumang tela, at sa ilalim ng ilaw na mahina, nakita ni Leandro ang inang Maris. Nakaupo siya sa sahig, nakasandal sa isang manipis na kutsyon na halos wala ng foam. Payat na payat, maputla, at ang buhok ay magulo na parang ilang araw nang walang ayos. Pero ang pinakamasakit, ang paa niya, nakakadena sa isang bakal na kabit sa sahig, isang kadena na kumikintab sa ilaw, parang nanlilibak. "Nanay!" Lumabas sa bibig ni Leandro na parang nasugatan. Tumingala si Maris, nang lalabo ang mata. Nang makita niya si Leandro, parang nabuhay ang mukha niya at sabay bumagsak ang luha. Pero hindi siya sumigaw, hindi siya tumakbo. Parang natutunan na ng katawan niya ang takot. "Anak," bulong ni Maris, nanginginig ang labi. "Huwag kang mag-ingay, baka marinig nila." Parang may sumabog sa loob ni Leandro. Gusto niyang yakapin ang ina pero natigilan siya dahil natakot siyang masaktan ito. Lumapit siya dahan-dahan, lumuhod sa harap ni Maris. "Sino ang gumawa nito?" tanong niya, pabulong pero nanginginig sa galit. Umiling si Maris. Huwag dito. Baka si Digna at si Doc." "Doc?" ulit ni Leandro, halos napupunit ang boses. Hindi pa man siya nakakatanong ulit, may narinig silang yabag mula sa kusina. Mabagal, kampante. At ilang segundo lang lumitaw si Tia Digna sa may pinto, nakasuot ng malinis na cardigan, may hawak na tray na may baso at maliit na bote ng gamot. Sa likod niya, lumabas si Dr. Silas Monteverde, nakaputing polo, may stethoscope bag at nakangiting parang normal lang ang lahat. Kasunod si Belen Soria, ang tagalinis, na nakayuko at halatang ayaw tumingin sa loob. "Ay," sabi ni Tia Digna, kunwaring nagulat. "Leandro, umuwi ka pala." Walang yakap, walang tuwa. Parang may bisita lang na dumating ng hindi inaasahan. "Anong ginagawa ni nanay dito?" singhal ni Leandro, nakatayo na, nanginginig ang dibdib. Si Dr. Silas ang sumagot, kalmado, parang lecture. "Leandro, I understand your shock. But your mother has episodes. For her safety, we had to restrain her." "Restrain?" Umalinggawang sa tenga ni Leandro ang salitang iyon. Tumingin siya sa kadena. "Ito ang safety?" Sumingit si Tia Digna, nakataas ang baba. "Anak, hindi mo alam ang pinagdadaanan namin dito. Kapag ikaw ang naiwan, ikaw ang magdedesisyon. Hindi ka pwedeng basta-basta umuwi at mag-utos." Napatingin si Leandro kay Maris. Nakayuko ang ina niya, nanginginig ang balikat, parang pinipilit maging maliit para hindi mapansin. Doon lalong uminit ang dugo ni Leandro, pero pinilit niyang huwag sumabog. May mga laban na hindi sa sigaw na nanalo. Huminga siya ng malalim. "Celine?" sabi niya, mahina pero malinaw. "Yes, sir?" sagot ni Celine, mabilis ang mata sa sitwasyon. "Lumabas ka sandali," utos ni Leandro. "Tawagan mo si Attorney Nardo Pelalo. Sabihin mo kailangan ko ng tulong ngayon din." Lumapit siya ng kaunti at idinugtong, halos bulong. "At tawagan mo rin si Sergeant Elmer Bituin." Nang laki ang mata ni Celine pero tumanggo. "Opo." Mabilis siyang lumabas, kunwari kukuha ng payong, pero ang totoo, hawak na niya ang telepono sa bulsa. Si Jethro naman ay dahan-dahang umatras, kunwari titingin sa labas pero ang mata niya gumagala sa kisame, sa sulok, sa may TV cabinet, hinahanap kung saan nakatago ang CCTV at kung saan maaaring may susi. "Leandro?" sabi ni Tia Digna, lumalapit, mas bumababa ang boses, parang nananakot. "Huwag mong palakihin, pamilya to." Tumitig si Leandro sa kanya, matagal. "Kung pamilya to," sagot niya, malamig at kontrolado. "Bakit may kadena?" Saglit na katahimikan, si Dr. Silas naglinis ng lalamunan, parang naghahanap ng panibagong paliwanag.
Si Belen naman sa gilid, nanginginig ang kamay sa hawak na basahan at sa unang pagkakataon, tumingin siya kay Leandro, isang tingin na punong-puno ng takot at pakiusap na parang sinasabing may mas malalim pang nangyayari. Sa loob ni Leandro, may dalawang boses, yung batang gustong sumigaw at yung lalaking natutong magplano. Pinili niya ang pangalawa. Lumuhod siya muli sa harap ni Maris, maingat na hinawakan ng kamay nito. "Ma," bulong niya. Nanyingilid ang luha pero pilit matatag. "Andito na ako. Hindi kita naiiwan." "Ma, andito na ako. Hindi kita naiiwan." Halos hindi marinig ang huling salita ni Leandro dahil sumabay dito ang mahinang singhot ni Maris, parang batang natagpuan sa gitna ng dilim. Nanginginig ang kamay ng ina niya sa palad niya, malamig at payat na. Ang mga mata nito, kahit puno ng luha, may kakaibang pag-iingat. Yung tinging nagsasabing matagal na siyang natutong mabuhay sa ilalim ng bantay. Huwag kang masyadong magsalita," bulong ni Maris, pilit na nakakalma ang boses. Baka magalit sila." Si Tia Digna na nasa pintuan ay nangiting pilit, pero may tigas sa panga. "Maris," sabi niya, parang nanenermon. "Tigilan mo yung pagpapanggap. Nag-aalala lang kami sa'yo." Tumayo si Leandro, dahan-dahan para hindi magmukhang nagwawala. Pero ramdam sa tindig niya ang bigat ng galit na kontrolado. "Pagpapanggap," ulit niya. Pinipigilan ang panginginig ng boses. "Tia, kadena yan. Hindi yan pag-alaga." Si Dr. Silas Monteverde ay sumingit agad. Kalmado pa rin, parang sanay sa mga ganitong eksena. "Leandro, I understand you're emotional. But your mother has shown signs of paranoia, agitation." "Stop!" putol ni Leandro. "Huwag niyo akong kausapin na parang hindi ko alam ang itsura ng takot. Hindi paranoia to. Ito ang trauma." Sa gilid, si Belen Soria ay nakayuko. Hawak ang basahan. Naninginig ang mga daliri. Nagsalubong ang tingin nila ni Leandro sandali. At doon niya nakita ang isang bagay. Hindi ito simpleng tagalinis lang na walang alam. Para siyang taong maraming gustong sabihin pero natatakot sa kapalit. "Renato," tawag ni Leandro. Tumalikod sandali para tignan ng driver na nakatayo sa hallway. "Bakit mo hinayaang mangyari to?" Parang nasampal si Renato. "Sir, ako po, hindi ko po." "Hindi mo ano?" Mas mababang boses ni Leandro pero mas matalim. "Wala kang magawa? O ayaw mong gumawa?" Napayuko si Renato, nanginginig ang labi. "Natatakot po ako," amin niya, halos pabulong. "Kapag nagsalita ako ang susunod. O baka si Ma'am, mas lalong..." "Enough," singhal ni Tia Digna. Biglang nag-iba ang tono. "Renato, tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito." Sumikip ang dibdib ni Leandro. Ito na. Ito yung pamilyar na kontrol. Yung boses na hindi pwedeng kontrahin. Pero hindi na siya yung batang tumatakas. Milyonaryo siya ngayon, oo. Pero higit doon, anak siyang uuwi para lumaban. Sa labas ng kwarto, narinig niya ang mahinang tunog ng telepono ni Celine. Hindi diretsong ringtone, kundi vibrations na sinasadyang itago. Ibig sabihin, may sumagot na. Gumaan ng konti ang pakiramdam niya, pero alam niyang simula pa lang ito. Lumapit si Leandro sa kadena. Sinuri ang bakal. "Anong susi nito?" tanong niya, nakatingin kay Silas. "Leandro, please," sagot ni Silas. Bumababa rin ang boses. "We can talk about this tomorrow. She needs her medication." "Medication?" ulit ni Leandro. Biglang tumingin sa bote sa tray. "Ano yan? At sino ang nagreseta?" "May record ako," sagot ni Silas, mabilis. "Everything is documented." "Then show me now," sabi ni Leandro, diretso. "At ipakita mo rin ang consent. Pumayag ba si nanay na itali siya? Pumayag ba siyang ikadena?" Nilingon ni Silas si Tia Digna, parang humihingi ng signal. At doon niya napansin ang isa pang bagay. Magkasabwat sila. Hindi lang doctor at caregiver. May sistemang binuo para gawing normal ang abnormal. "Masyado kang emosyonal," sabi ni Tia Digna. Lumalapit na parang may plano. "Leandro, baka kailangan mo ring magpahinga. Galing ka sa biyahe. Hayaan mo muna kami."
Hindi nang may kami ngayon. Anak ako, at ang nakikita ko, may krimen sa loob ng bahay ko. Parang kumunot ang hangin. Si Maris ay napapikit. Hawak pa rin ang kamay ni Leandro. Parang kapit sa huling sinag. Sa di kalayuan, si Jethro ay dahan-dahang lumapit sa may kirak malapit sa sala. Kunwari titingin lang sa paligid. Ngulit sa kilos niya. Alam ni Leandro, hinahanap niya ang susi. Ang mata ni Jethro ay mabilis, parang sanay sa mga bahay na may lihim. "Sir," bulong ni Jethro, halos hindi marinig. "May kiring sa tabi ng altar. Maraming susi. Pwede kong subukan." Tumanggo si Leandro ng bahagya, hindi halata. "Gawin mo." Habang abala si Jethro, si Leandro ay lumuhod muli sa tabi ni Maris. Mas maingat na ngayon. "Ma, anong nangyari? Kailan nagsimula to?" Nanginginig ang labi ni Maris. Noong matapos mamatay ang papa mo, akala ko tutulungan ako ni Digna. Sabi niya, aalagaan niya ako. Pero gusto niya akong pumirma. "Pumirma saan?" tanong ni Leandro, pinigilan ng luha. "Sa mga papeles," sabi ni Maris, tumingin sa hig. "Mga lupa, mga accounts. May pinakita si Ramon." "Ramon?" Ulit ni Leandro na namig. Naalala niya ang pangalan sa lumang bulungan ng negosyo. Si Ramon Ibarra, fixer, kumikilos sa likod ng mga property deal. Paano napasok ang taong yun sa buhay ng ina niya? "Dumadalaw siya," Bulong ni Maris. "Kapag tumatanggi ako, sinasabi ni Digna na may sakit daw ako. Tapos si Doc, binibigyan nila ako ng gamot. Kapag nahihilo ako, hindi ko maalala ang pinirmahan ko." Napakuyom si Leandro. "Ma, sorry," bulong niya. "Sorry, hindi ko alam." Umiling si Maris, luha ang tumulo. "Hindi mo kasalanan na umalis ka, pero kasalanan mo kung aalis ka ulit." Bago pa makasagot si Leandro, may tunog ng susi sa kadena. Si Jethro, nakaluhod. Pinagpapalit-palit ang susi sa lock. Sa pangatlong subok, may mahinang click. Napatigil ng lahat. "Jethro!" sigaw ni Tia Digna. Biglang nagbago ang muka. Pumangit ang ngiti. "Anong ginagawa mo?" Hindi nagtaas ng boses si Jethro. "Inaalis ko po yung kadena, ma'am." Sagot niya, flat, parang wala siyang pakialam sa drama. "Walang may karapatang..." Nagsimulang sigaw ni Dr. Silas, pero naputol siya nang tuluyang bumukas ang lock at bumagsak ang kadena sa sahig na may malakas na kalansing. Si Maris ay napahawak sa paa niya, parang hindi makapaniwala. Hindi siya tumalon sa tuwa, para siyang napaluhod sa paghinga. Isang mahabang hikbi ang lumabas sa kanya, hindi iyak ng bata, kundi iyak ng taong matagal nang tinanggalan ng karapatan. "Anak," bulong ni Maris, nanginginig. "Nakakalakad ako." Umikot ang ulo ni Leandro. Gusto niyang sigawan si Tia Digna, pero pinigil niya. Kailangan niyang panatilihing malinaw ang isip. "Renato," tawag ni Leandro, "dalhin mo ang jacket. Lalabas tayo." "Hindi," singit ni Tia Digna, pumagit na sa pinto. "Walang lalabas. Hindi mo pwedeng ilabas si Maris. Ako ang guardian niya." "Guardian?" ulit ni Leandro. At ngayon, may tawa siyang lumabas. Isang tawang walang saya. "Guardian ka ba o jailer?" Lumapit si Celine mula sa labas. Hawak ang phone. Medyo namumutla pero matatag. "Sir," bulong niya kay Leandro, "nakausap ko na si Attorney Nardo. Papunta na siya. At si Sergeant Elmer, on the way na rin. Sabi niya, huwag tayong magpapasok ng kahit sinong bagong tao sa bahay." Pagkarinig ni Tia Digna sa salitang pulis, biglang nagbago ang postura niya. Mas naging maingat ang boses. "Leandro," sabi niya, parang humihingi ng pakiusap. "Pag-usapan natin to ng maayos. Ikaw pa rin ang pamangkin ko." "Pamangkin?" ulit ni Leandro, malamig. Pero si nanay, tao. At ikinadenan niyo siya. Sa labas, may narinig silang busina. Isang sasakyan na huminto sa tapat ng gate.
At ilang sandali pa, may katok, malakas, may otoridad. "Pulis po! Buksan ang gate!" Napatigil si Dr. Silas. Si Belen ay napaatras, halatang natatakot. Si Renato parang gusto nang maiyak, napahawak sa dibdib niya. Si Leandro ay lumapit sa ina niya, inalalayan siyang tumayo. Mahina pa ito, pero nakatayo. Isang simbolo ng unang pag-ahon. "Ma, kahit anong mangyari, hawakan mo ako." Tumanggi si Maris, nangingilid ang luha. "Hahawakan kita, basta wag mo akong bibitawan." At sa sandaling bumukas ang pinto at pumasok ang malamig na hangin ng gabi kasama ang mga yabag ng batas, alam ni Leandro na hindi natutungkol sa sorpresa. Ito na ang unang laban at hindi siya titigil hanggat hindi bumabalik ang dignidad ng ina niya. "Hahawakan kita, basta wag mo kong bibitawan." Hindi pa man natatapos ang bulong ni Maris, bumukas ang gate sa malakas na kalabog ng tanod at pumasok ang dalawang pulis sa pangunguna ni Sergeant Elmer Bituin. Basang-basa ang uniforme nila sa ulan pero matigas ang tingin, yung tipo ng tingin na hindi nadadala sa drama ng pamilya lang. "Magandang gabi," sabi ni Sergeant Elmer, mabilis na inikot ang mata sa paligid. "Sino po ang nag-report ng posibleng illegal detention?" Lumapit si Leandro, hindi na nanginginig ang boses pero halatang pinipigil ang galit. "Ako, anak, si Maris Alcantara ang nanay ko." Tinuro niya ang ina na nakasandal sa kanya, humihinga ng mabilis. Nakakadena siya sa loob. "Ay naku, Elmer," biglang sumingit si Kagawad Ruel Salcedo na halatang galing sa kabilang bahay. May payong at mayabang ang tindig. "Family issue lang yan. Kilala ko yang si Maris. Minsan nagwawala yan. Baka naman..." "Kagawad," putol ni Sergeant Elmer, hindi niya pinatapos. "Kapag may kadena at padlock sa kwarto, hindi na yan simpleng family issue. Iba yung alaga sa pagkakakulong." Napasinghap si Tia Digna. Pinilit ngumiti na parang napipilitan lang sa abala. "Sergeant?" sabi niya. Malumanay ang tono pero halatang may laman. "Ako ang nag-aalaga kay Maris. May doktor. May record. Hindi niyo kami pwedeng basta-basta sisihin." Si Dr. Silas Monteverde ay umusog, hawak ang stethoscope bag na parang props. "Yes, officer," sabi niya. "I can explain. She has episodes." "Ma'am Maris?" Lumapit ang isang pulis na kasama ni Sergeant Elmer. "Pwede po naming tanungin? Kayo po ba ang pumayag na ikadena?" Napatigil si Maris. Tumingin siya kay Leandro, parang humihingi ng lakas. Hinawakan ni Leandro ang kamay niya at tumanggo. Doon, parang may pumutok na pader sa loob ni Maris. Hindi," sagot ni Maris, nanginginig. "Hindi ako pumayag." Napalunok siya. Pinilit huminga. "Pinipilit nila akong uminom. Tapos, kapag ayaw ko pumirma, sinasabing may sakit ako. Tapos, ikinakandado nila ako." Tumigas ang mukha ni Sergeant Elmer. "Okay," sabi niya. Tumingin sa kasamahan. "Document natin to. Kailangan nating makita yung kwarto at yung kadena. At paki-verify kung may susi, padlock, at kung sino ang may access." Si Jethro, tahimik lang sa tabi, umusog at itinuro ang key rack. "Nandito po yung mga susi, sir." Samantala, dumating si Ate Nardo Pelayo. Basang coat, pero maayos ang tindig. Pagpasok niya sa sala, agad siyang tumingin kay Leandro at kay Maris at nagbaba ng boses. "Leandro, huwag kang papasok sa sigawan. Lahat dapat may record." Tumanggo si Leandro. "Ate, gusto ko lang mailabas si nanay dito." "Magagawa natin," sabi ni Ate Nardo. "Pero dadaan tayo sa tamang proseso. Unang-una, protection at medical assessment na independent, hindi yung doktor na andito." Sa gilid, si Belen Soria ay halos iiyak na. Lumapit siya kay Celine ng palihim at doon nangyari ang unang malaking bitak sa kwento ni Tia Digna. "Ma'am," bulong ni Belen kay Celine,
Nanginginig ang boses. Hindi ko na kaya. May mga papel. Pinapapirmahan si Ma'am Maris kapag hilo siya. Napapikit si Belen, parang natatakot sa sariling salita. May lalaking dumadalaw. Si Ramon. Napaangat ang mata ni Celine. Ramon Ibarra? Bulong niya. Tumanggo si Belen, halos hindi humihinga. Oo, siya yung may dalang folder. Sila ni Tia Digna nag-uusap sa kusina tungkol sa lupa. Lagi nilang sinasabing kapag pumirma na, tapos na. Narinig ni Leandro ang pangalan at para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ramon Ibarra, fixer. Hindi lang ito abuso sa ina, may mas malaking pakay. Kinabukasan, mabilis ang naging kilos ni Ate Nardo. Nagsumiti siya ng request para sa protection order at nagpa-blotter ng detalye. Si Sergeant Elmer ay nagpadala ng report sa itaas at doon pumasok ang isang imbestigador, Lieutenant Carmina Fajardo, isang babaeng pulis na matalimang mata at hindi madaling paikutin. Mr. Alcantara, sabi ni Lieutenant Carmina sa opisina, ilang araw matapos ang insidente. Kailangan namin ng pattern, hindi lang emosyon. Dates, names, proof. Meron, sagot si Celine. Inilabas ang phone at isang maliit na notebook. May listahan si Belen ng mga araw na pinapainom si Ma'am Maris at may pictures ako ng padlocks. Good, sabi ni Lieutenant Carmina. At yung doktor? Si Dr. Silas, sabi ni Leandro. Sumikip ang panga. May medical notes daw, pero pare-pareho ang wording. Parang template. Doon pumasok ang banker na si Edison ko. Isang contact na mabilis tinawagan ni Ate Nardo. Sa isang tahimik na meeting room, inilapag ni Edison ng ilang printout. Hindi ko dapat to sinasabing basta-basta. May unusual transfers. May pumasok na malalaking halaga sa account na konektado sa klinik ni Dr. Silas. At may lumabas din, papunta sa isang company na may link sa isang broker. Ramon, pabulong ni Leandro, parang kumukulo ang dugo. Tumanggo si Edison. Ramon Ibarra. Sa puntong yon, alam ni Leandro na hindi sapat ang umiyak at magalit. Kailangan ng trap. Kailangan ng katotohanang maririnig mismo sa bibig ng mga taang gumawa nito. At doon siya nagpasisya sa isang mapanganib pero legal na hakbang. Isang meeting kunwari para sa settlement pero may nakahandang ebidensya. Isang linggo pagkatapos, sa bahay pa rin. Pero ngayon may mga pulis na nakapwesto sa labas. Hindi lantad, pero handa. Umuulan ulit. Parang paborito ng langit ang ganitong gabing may lihim. Dumating si Ramon Ibarra na parang hari. Barong, relo na kumikintab, at ngiting sanay sa panlalamang. Kasama niya ang 2 tao na mukhang staff. Pero halatang bodyguards din. Si Tia Digna nasa sala, nagpapaawa ang posture, habang si Dr. Silas ay nakaupo sa isang gilid, parang witness. Si Celine, tahimik lang. May hawak na handbag, doon nakatago ang hidden recorder na naka-on na. Leandro, sabi ni Ramon, nakangisi. Bakit naman natin pinapalala? Pwede namang sibil na lang. Pirmahan natin to, tapos tahimik na ulit ang buhay nyo. Kaya ka nandito, sagot ni Leandro, kontrolado, dahil gusto mong kunin ng lupa. Lupa? Tawa ni Ramon malakas. Hindi lang lupa, legacy yan. Ang problema, yung nanay mo, ayaw makisama. Namlamig si Maris sa kabilang kwarto. Hindi siya nakaharap, pero naririnig niya. Hawak niyang rosaryo, nanginginig. Si Leandro, kahit gustong sumabog, piniling magsalita na parang negosyante. Anong ginawa mo para makisama siya? Tanong ni Leandro. Umangat ang kilay ni Ramon. Simple, sagot niya, walang hiya. Kung ayaw pumirma, papahihinain. Pag mahina, papapirmahin. Digna knows the routine. Doc knows the dosage. Parang may sumabog sa hangin. Si Dr. Silas biglang umubo, pero huli na. Si Tia Digna namutla, tinangkapang sumingit. Ramon, tama na! Bakit? Singhal ni Ramon, biglang tumaas ang boses. Hindi ba tong plano?
Ako ang mag-aayos ng papeles, kayo ang mag-aalaga ng problema, yung nanay niya. Sa sandaling iyon, tumayo si Leandro at tumingin kay Celine, isang tahimik na senyas. Pagkatapos, parang eksena sa pelikula, pero totoong-totoo. Bumukas ang pinto at pumasok si Lieutenant Carmina kasama si Sergeant Elmer. Mr. Ramon Ibarra, sabi ni Lieutenant Carmina, firm, "You are being investigated for coercion, fraud, and involvement in unlawful detention. Huwag po kayong gagalaw." Nanlaki ang mata ni Ramon. "Ano to? Set up?" Sigaw niya, biglang umatras. Tumakbo siya papunta sa likod, pero sa labas, hindi lang punis ang naghihintay. Nandun si Kuya Mando Relucio na tricycle driver, si Nena Pardo na tindera, si Junji Beltran na delivery rider, at si Aling Vanji Lontok na kapitbahay. Mga taong matagal nang may naririnig, matagal nang may nakikitang mali. "Hoy!" sigaw ni Kuya Mando. "Nakabuka ka sa daan. San ka tatakbo?" "Umalis kayo!" sigaw ni Ramon. Tinangka niyang manulak. "Hindi na!" sabi ni Nena, nanginginig pero matapang. "Hindi na kami tatahimik." Dumating ang pulis sa likod at sa gitna ng ulan at putik, naabutan si Ramon. Si Dr. Silas ay sinubukang magpaliwanag sa sala pero hinarap siya ni Lieutenant Carmina. "Doktor ka," sabi ni Lieutenant Carmina, malamig ang tingin. "Dapat nag-aalaga ka, hindi nagtatali." Sa loob ng bahay, si Maris ay lumabas sa kwarto. Mahina pa pero nakatayo. Tumingin siya kay Tia Digna at sa unang pagkakataon, hindi siya nagmukhang takot. Nagmukha siyang sugatan pero gising. "Digna," sabi ni Maris, basag ang boses pero malinaw. "Hindi mo ako kapatid, hindi mo ako pamilya." Napaupo si Tia Digna, parang naubusan ng hangin. Si Renato sa gilid tuluyang umiyak, hindi dahil nahuli sila, kung hindi dahil tapos na rin ang takot na matagal niyang kinimkim. Si Leandro ay lumapit sa ina niya at inangayan siya. "Ma," bulong niya, "Teary, narinig mo?" Tumandong si Maris, luha ang tumulo. "Narinig ko, anak." Humigpit ang kapit niya sa braso ni Leandro. "At ngayon, gusto ko nang mabuhay ulit." Sa labas, habang isinasakay si Ramon sa sasakyan ng pulis, tumingin siya pabalik. Galit at paninisi ang nasa mata. Pero si Leandro, hindi na umatras. Hindi na siya yung batang tumatakbo palayo. Nakapirme siya, kasama ang ina, habang ang ulan ay parang naghuhugas ng lumang kasalanan sa harap ng bahay na matagal nang naging kulungan. "At ngayon, gusto ko nang mabuhay ulit." Parang huminto ang oras sa loob ng dibdib ni Leandro nang narinig niya ang linyang iyon. Hindi dahil dramatic, kung hindi dahil alam niyang hindi madaling sabihin yon ng taong matagal nang binawasan ng sarili para lang mabuhay sa araw-araw. Sa harap ng bahay na dating naging kulungan, habang isinasakay si Ramon sa sasakyan ng pulis at pinipigilan si Dr. Silas sa pagdadahilan, ang taming iniisip ni Leandro ay paano niya sisimulan ang buhay ulit. Na hinihingi ng ina. Kinabukasan, hindi na sila bumalik sa lumang kwarto. Sa halip, dinala ni Leandro si Maris sa isang maliit ngunit maaliwalas na bahay na inayos niya sa loob ng ilang araw. Malapit sa dagat sa Batangas, tahimik, may hangin na amoy asin at bagong laba. Hindi ito marangya, pero iyon ang punto. Walang sulok na may anino ng takot. Kasama nila si Celine, si Jethro, at si Attorney Nardo na patuloy na gumagalaw sa legal na proseso. Dumalaw din si Sergeant Elmer minsan, dalang updates. May initial filing na, sabi niya, at si Lieutenant Carmina, sinisiguro niyang hindi mababaon sa connections to. Sa unang gabi sa bagong bahay, hindi agad nakatulog si Maris. Nakaupo siya sa veranda, nakayakap sa sarili, nakikinig sa alon. Si Leandro, tahimik na lumapit, may daladalang kumot. "Ma," sabi niya, "giniginaw ka." Hindi lumingon si Maris agad. "Hindi sa lamig," sagot niya, mahina. "Sa tahimik." Napatawa siya ng konti pero basag. "Ang tagal kong natutulog na may tunog ng kandado. Ngayon, wala. Parang hindi ako sanay." Lumuhod si Leandro sa tabi niya. "Dahan-dahan, sanayin natin," bulong niya.
Kinabukasan, dumating si Dr. Isabel Lim, isang therapist na inirekomenda ni Attorney Nardo, hindi konektado sa kahit sinong kilala ni Tia Digna. Kasama niya si Paulo Neri, physical therapist na mahinahon magsalita at may pasensyang hindi nagpapakita ng awa kundi respeto. Ma'am Maris, sabi ni Dr. Isabel, hindi ko kayo pipiliting magkwento agad. Ang unang goal natin, maramdaman nyo na may kontrol kayo sa katawan at desisyon nyo. Tumanggo si Maris, nanginginig. Pwede ba? Dito lang tayo? Tanong niya, parang natatakot kahit sa upuan. Pwede, sagot ni Dr. Isabel. At kung kailan nyo gusto tumigil, titigil tayo. Sa mga unang linggo, maliit lang ang mga tagumpay. Nakalakad si Maris mula sala hanggang kusina nang hindi sumasakit ang tuhod. Nakainom ng gamot na siya mismo ang pumili matapos ipaliwanag ng doktor. Nakatulog ng 2 oras ng diretso-diretso. Si Leandro, kahit sanay sa mga milyon na umiikot sa negosyo, natutunang magdiwang sa mga bagay na hindi nabibili. Isang umaga, habang nagkakape sila, dumating si Mimi kasama si Aling Vangie Lontok at si Nena. May dala silang lugaw at isang envelope. Leo, sabi ni Aling Vangie, hindi namin alam kung tama to pero may mga resibo kami. Yung mga araw na nakita namin si Ma'am Maris na nilalabas ng madaling araw. Nakasulat dito ang oras at minsan may picture. Inabot ni Mimi ang envelope kay Celine. May barangay blotter draft din. Noon ko pa to tinago. Natakot ako pero ngayon parang dapat na. Napahawak si Leandro sa sentido. Salamat, sabi niya. Salamat sa lakas ng loob. Si Maris, na tahimik lang, biglang nagsalita. Huwag niyo akong kaawain. Nanginginig pero malinaw. Tulungan niyo akong magpatuloy. At doon nagsimulang mabuo ang idea na hindi lang para sa kanila ang laban na ito. Sa dami ng kapitbahay na dumalaw at nagbulong ng sariling kwento, may tiyahin na inagaw ng lupa, may lola na ikinulong ng anak. Napagtanto ni Leandro na ang nangyari kay Maris ay hindi isolated, may sistema ng pananayamikin. Kaya sa tulong ni Celine at ni Mr. Howard Klein sa Amerika, na nagtawag at nag-offer ng seed funding, itinayo ni Leandro ang Maris Home Care Foundation. Hindi malaki agad, pero totoo ang tayunin. Tulong legal, counseling referrals at safe temporary shelter para sa mga matatandang inabuso ng sariling pamilya. Leo, sabi ni Celine habang pinapakita ang draft ng program, kung pangalan ni Ma'am Maris ang ilalagay natin dito, handa ba siya? Tumingin si Leandro kay Maris. Ma, si Maris ay matagal na tumahimik, parang tinitimbang ang bigat ng pangalan niya sa mundo. Kung ang pangalan ko, magiging sa dahilan para may isang lola na hindi ikadena, ilagay mo. Lumipas ang mga buwan. Naging routine ang therapy, naging routine ang maikling lakad sa umaga, at dahan-dahan bumalik ang kulay sa pisngi ni Maris. Hindi dahil nakalimot siya, kundi dahil natutong huminga sa gitna ng alaala. Sa legal na usapan, dumating ang araw ng hearing. Nandoon si Lieutenant Carmina, si Sergeant Elmer, si Attorney Nardo at mga saksi, sina Belen, Mimi, Aling Vangie, Kuya Mando, Nena at Junjay. Si Renato, sa wakas, nagsalita rin, nanginginig pero totoo. Kapalit ng pag-amin at pagharap sa responsibilidad. Hindi ko siya nailigtas. Sabi ni Renato sa korte, pero gusto kong itama. Gusto kong sabihin ang lahat. Sa labas ng courtroom, nakita ni Leandro si Tia Digna. Hindi na ito nakakardigan na malinis. Payat na siya. May kaba sa mata. Lumapit ito pilit magpakamagalang. Leandro, sabi niya, pwede ba tayong mag-usap? Pamangkin. Hindi sumagot agad si Leandro. Tumingin siya kay Maris na nasa tabi niya, hawak ang maliit na bag. Diretso ang tindig kahit mahina pa. Si Maris ang unang nagsalita. Digna, sabi niya,
mahina pero matalim. Matagal mo akong pinatahimik. Ngayon, ako naman. Tumigil siya, huminga. Hindi kita hihilingang magbago. Hihilingin ko lang, huwag mo nang ulitin sa iba. Namula ang mata ni Tia Digna pero wala siyang masabi. Umatras siya at sa unang pagkakataon, si Maris ang hindi yumuko. Dumating ang hatol kalaunan. Napatunayang may pandaraya sa ilang dokumento at may basihan ng mga kaso sa unlawful restraint at coercion. Hindi man natapos lahat sa isang iglap dahil ang hustisya minsang mabagal pero sapat na iyon para maibalik kay Maris ang karapatan sa ari-arian at sa sarili niyang buhay. Sa gitna ng pag-aayos, binigyan ni Leandro si Belen ng bagong trabaho sa foundation at scholarship para sa anak niyang si Tomas Soria. Hindi dahil utang mo to, sabi ni Leandro kay Belen, kundi dahil pinili mong magsabi ng totoo kahit natatakot ka. Si Belen, Sir, salamat. Akala ko habang buhay akong magiging tahimik. Hindi na, sagot ni Maris, tumingin sa kanya. May boses ka. Isang araw, makalipas ang ilang taon, binuksan ni Maris ang maliit na community cafe sa Batangas. Hindi sosyal, pero maaliwalas. May mga halaman sa bintana at mga lumang litrato sa dingding. Pinangalanan niya itong Kalansing. Nagtaka si Celine noon. Ma'am, bakit Kalansing? Ngumiti si Maris, pero may luha sa giid ng mata. Dati ang Kalansing, tunog ng kadena. Tumingin siya sa pintuan ng cafe kung saan pumapasok ang mga lola at lolo, may kasamang apo, may halakhak. Ngayon, tunog na yan ng tasa, ng kutsara, ng buhay na gumagalaw. Sa opening day, dumating sina Kuya Mando, Nena, Junji, Aling Vanji, Mimi, pati si Sergeant Elmer at Lieutenant Carmina na saglit lang dumaan. Dumating din si Gio Ramil galing Amerika at si Pilar Yuchenko na may maliit na rosaryo. Lumapit si Pilar kay Leandro. Sabi ko sa iyo, Leo, uwi ka habang kaya pa niyang hawakang kamay mo. Tumingin si Leandro kay Maris na nakatayo sa counter, nag-aabot ng kape sa isang matandang babae na halatang kakagaling lang sa foundation. Nakita niya ang ina niya. Hindi na bilanggo, hindi na takot, kundi taong muling pumipili. Lumapit si Leandro, hinawakan ng kamay ni Maris. Ma, bulong niya. Salamat at hindi mo ako sinukuan. Ngumiti si Maris at sa ngiting iyon, parang natapos ang isang mahabang gabi. Salamat, sagot niya. At umuwi ka. Hindi talaga napapansin ni Leandro Alcantara ang bigat mang salitang, uuwi ako, hanggang sa dumating ang gabing iyon sa Chicago. Yung gabing kumalat ang niyagi sa bintana ng kondo niya, at ang ilaw ng city skyline ay parang mga kandilang nakalutang sa dilim. Nakatayo siya sa kusina, hawak ang isang baso ng tubig, habang sa kabilang linya ng telepono ay nagkukwento si Pilar Yuchenko, isang Pinay caregiver na matagal niya niyang kaibigan sa Amerika. Leo, sabi ni Pilar, medyo pagod ang boses. Alam mo ba kung ano yung pinakamabigat na naririnig ko sa mga matatanda dito? Yung salitang, anak? Kasi kapag binabanggit nila, parang may kulang na hangin sa dibdib. Natahimik si Leandro. Hindi niya masagot agad dahil para siyang tinamaan sa gitna. Matagal na ring hindi niya binibigkas ng buo ang salitang nanay. Bakit mo to sinasabi ngayon? Tanong niya, pilit na magaan. Wala, tumawa si Pilar pero hindi masaya. Naisip ko lang, matagal ka nang hindi umuwi. Ilang taon na? 6? 7? Tapos lagi mong sinasabi sa akin, pag natapos ko tong deal, uuwi ako. Parang walang katapusan ng deal mo. Si Leandro ay umupo sa sofa, nakatingin sa mga folder sa mesa, mga kontrata sa real estate, shipping routes, at mga proposal na nakalagay sa maayos na kulay. Sa Amerika siya natutong mag-ayos ng buhay gamit ang papel at numero, kasi doon siya kontrolado. Sa Pilipinas, ang buhay niya noon ay puro sigaw, puro sumbatan, puro takot. Hindi naman ganun kadali, bulong niya. Hindi, sagot si Pilar, pero hindi rin ganun kahirap kung gusto mo talaga. Leo, buhay pa nanay mo.
Uwi ka habang kaya pa niyang hawakan kamay mo nang hindi nanginginig sa panghihinayang. Parang may pumitik sa loob niyang dibdib ni Leandro. Yung uri ng kirot na hindi mo maipapaliwanag pero alang mong totoo. At sa mismong gabing iyon, pagkatapos ng tawag, binuksan niya ang lumang photo album na matagal niyang tinago sa drawer. Isang litrato ang unang tumambad. Siya, mga 23 pa lang, nakasuot na polo, nakaakbay sa isang babaeng payat at maamong mukha. Si Maris Alcantara, nanay niya. Sumunod na araw, may meeting siya sa opisina ng mentor niya si Mr. Howard Klein, isang matandang Amerikano na naging parang ama niya sa disiplina at trabaho. Sa glass-walled office na may amoy ng kape at bagong papel, nakaupo si Mr. Klein habang binabasa ang report ni Leandro. "You've built something solid," sabi ni Mr. Klein nakatingin sa kanya sa ibabaw ng salamin. "You've built something solid, but you're carrying something else. I can see it in your eyes." Leandro tried to smile. "Just stress." Mr. Klein shook his head. "No, stress is temporary. What you have is unfinished business." Hindi na nagkunwari si Leandro. Tumingin siya sa dintana, pinanood ang mga tao sa baba, mga nagmamadaling anino sa ilalim ng lamig. Sabi ni Leandro, "My mother's in the Philippines. I left her behind when things got messy." Tanong ni mentor, diretso. "How messy?" Naglabas ng hangin si Leandro, parang may pinipigilan. "My father's business collapsed. There was a scandal. People blamed my mom. I blamed myself. I left because I thought if I stayed, I'd drown with them." Tumiklay si Mr. Klein. "And did leaving save you?" Sandaling katahimikan. "Nagtagumpay ako." Halos pabulong ni Leandro. "Pero hindi ko maramdamang ligtas." Tumango si Mr. Klein parang alam na niya. "Go home, not because you owe them money or solutions. Go home because you owe yourself the truth." Sa lunch break, dumaan si Gio Ramil, isang Pinoy nurse na kabarkada niya sa isang charity event noon. Si Gio ang tipo ng kaibigan na hindi mahilig sa drama, pero kapag nagsalita, tunatama. "Pare, alam mo sa ospital, ang daming pasyente ang hindi takot mamatay. Ang takot nila, may hindi silang nasabi." "Parang ikaw ha," biro ni Leandro, pero halatang may laman. Ngumiti si Gio. "Hindi ako, ikaw. Ano bang nangyari sa inyo ng nanay mo bago ka umalis?" At doon, unti-unting bumalik ang alaala. Noon, sa Batangas, sa loob ng malaking bahay nila, yung bahay na may kahoy na hagdan at malalawak na bintana, narinig niya ang sigaw ng ama niya at ang pag-iiyak ng ina niya. May mga taong nakaputi sa sala, mga accountant, abogado, at mga kaibigang